In the gospel this Tuesday morning, we hear that Jesus lifting his eyes to heaven in prayer. Atong nadungog sa itong Ebanghelyo karon nga kabuntagon nga si Kristo mihangad gadto sa langit tungod kay nag-ampo siya sa iyang amahan. And it is a deeply personal moment between him and the Father. Okay? It was an intimate moment between niya og sa iyang amahan. Yet, even in that intimate conversation, he remembers his disciples and all those he dearly loves. So nasayod kita that John chapter 17 is a discourse on Jesus' prayer for the world and for us. If Jesus, the Son of God, prayed to the Father, then how much more should we? Kung si Kristo gani nga mao ang anak sa Dios, nag-ampo gani ngadto sa iyang amahan, unsa na lang kaha kita? Okay? We too are invited to come before Him. Kita pod gidapit kita nga moduol kang Kristo pinaagi sa pag-ampo to offer our petitions, to seek His strength in our daily trials, and to ask for His light in moments of confusion. Gidapit kita nga mo duol sa ato mga panginahanglan, mangay kitag kusog alang sa ato mga adlaw-adlaw nga mga pagsulay, og mangayo kita og kahayag sa mga panahon nga anaa kita sa kalibog. Pwede po ta nga mag-ampo ta sa Ginoo nga ipahigawas niya ang atong kasing-kasing gikan sa mga kasuko, mga kayugot. Mangay kita og kaayuhan sa mga samad sa atong kinabuhi nga wa nato makita nga naa pa day samad nga nabilin. And even grace to love even when it is difficult. Ug bisan gani pwede kita mangayo og grasya sa Ginoo nga grasya nga makahigugma kita sa uban bisan lisod mahigugma. In prayer we are drawn into union with God. Diha sa pag-ampo, okay? Nahimo kitang usa diha sa Ginoo. Every time we pray, we unite ourselves to God. Okay? Sa dihang mag-ampo kita ngadto sa Ginoo, atong gipahiuyon, atong gihiusa ang atong kaugalingon sa Ginoo. So in short nga ang tawo nga dili mainampuon mibuwag sa Ginoo. Nagpalayo sa Ginoo. Kanang tawo nga magdumili sa pag-ampo, no? Nagpakita kana sa iyang kaugalingon nga iyang ipakita nga siya independente gikan sa Dios. But in fact, mga igsoon, we should not be independent to God. Rather, we should be dependent on God. Dapat nga magsalig kita kanunay sa Ginoo. Dili pwede nga mahimulag kita sa Ginoo. Okay? Through it, we allow God to touch the deepest parts of our being, to heal us not only physically, but emotionally and spiritually. Pinaagi sa pag-ampo atong gitugutan ang Ginoo nga muhikap sa atong kinabuhi. Dili lang aron sa pag-alim or pag-ayo kanato physically, but emotionally and spiritually and even all aspects sa atong kinabuhi. When we pray, God touches us. Okay? Sa diyang mag-ampo kita, ang Diyos naghikap kanato. And when we pray with sincerity, we make room for His presence to move in us. Ug kung sincero og tinuoray ang atong pag-ampo sa Ginoo, atong gitugutan nga ang presensya sa Dios magapamuhat og magapanglihok ngani dinhi kanato. Okay? Kaya we can pray without sincerity. Pwede ta makaampo nga dili ta
tinuuray or dili ta sincero sa ato mga pagampo. Ang uban kanato magampo lang tungod kay out of compliance. Parehas da nang magampo before mukaon, no? Muampo, tanaw nimo nagampo lagi pero dili tinuuray ang pagampo. Kay ngano man naanad lang nga tungod sa kultura, naandan dito sa balay nga magampo before mukaon, no? Pero ang pangutana, whether unsa na nga klase nga pagampo, tinuuray ba ang kana nga pagampo? Okay? Pagampo ta nga ma-overcome nato ato mga kahuyangon, pero dili tinuuray ang atong pagampo. Ngano man, tungod kay walay nahitabo sa atong kinabuhi. Wala nato ma-overcome ang atong mga kahuyangon. Kung wala pa man gani ma-overcome, walay lihok nga nahitabo. Ngano man, because we are not sincere in our prayer. Dili ta tinuuray og sincero sa ato mga pagampo. Again, if we are sincere with our prayers, we allow God to work and move in us. Mao na mga igsuon nga if we are also sincere sa ato mga pagampo, paghuman sa ato mga pagampo, mauna nga mubati kita og pagbati nga gaan, nahupay og nabag-o kung tinuuray ang ato pagampo sa Ginoo. Kung basahon bitaw gid nato ang tibok John chapter 17, nindot kaayo nga pagampo ni Ginoong Jesucristo para kanatong tanan. It's not kini nga pagampo dili lang para sa iya mga tinun-an, but para ni sa tanan nga nahigugma nituo og nisunod kaniya. This also applies to us. Okay? Applicable ni sa ato mga igsuon nga kinahanglan nga atong makita kung unsa ka mahinungdanon og unsa ka tinuod ang atong Ginoong Jesucristo nga atong Dios og manluluwas nagampo para kanato. Okay? Ningon, grabe ang pagampo ni Kristo. Okay? Kaya nasayod si Kristo nga sa diha nga wala na siya dinhi nga kalibutan. Okay? Nasayod siya kung unsa ang mga pagsulay, ang mga ang mga pagkusukuso, ang mga kalisdanan nga masinati sa mga tanan nga nisunod kaniya. Ug lakip na ta ana sa atong panahon karon. Mao na mga igsoon, muduol kita ngadto sa Dios uban ang mapaobsanon nga kasing-kasing. Okay? Sometimes ang atong attitude bitaw kung magampo ta is we are arrogant. No? Hambugiro kay tao sahay kanang muduol bitaw ta sa Ginoo diya sa pagampo. Natay batasan nga hambugiro. Kana bang magsalig bitaw ta nga dunggon lagi ni sa Ginoo kung pagampo kay man ko dako makikog pagtuo gyud, no? Mga igsoon bisan pa og dako kag pagtuo pero dili nabot pasabot nga mahimo kang hambugiro o arrogante nga magsaya-saya na lang ka diha. Okay? Kinahanglan gihapon nga every time we pray to God, we should have a humble heart. No? That's why I recommend nga kitang tanan before ta magsugod og ampo, ato sang isugid ang Salmo 51 versikulo 10, no? Hinlui o Dios ang akong kasing-kasing ug tagae ako og bag-o ug masinugtanon nga espiritu. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ngano man, dili na to bagon sa Ginoo ng hinambugiro nga pagampo, no? Dili na to bagon sa Ginoo ang pagampo sa tao nga arrogante. Tanawa ang pagampo nga gisulti ni Kristo in John chapter 17. Hinambugiro ba to? Dili. Puro pagpaubos, pagpasidungog sa iyang amahan. Okay? Ingon siya nga, Holy Father, siya nga balaan nga amahan. Panalip di sila. Okay? Niini nga kalibutan, tanan nga nagatuo kanimo,
panalipdi sila pinaagi sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, no? Mahimaya kaunta, pinaagi kanako. Grabe nga pagpaubos. Wa gid siya ning-ingon nga, amahan, nahumanagi ko gyud. Grabe na akong paningkamot dinhi, no? Asa akong reward. Wala gid siya ning-ingon na sa iyang amahan. Kundili pagpaubos. Atong pangayoon sa Ginoo nga ayuhon taniya. Okay? Sa tanan nga mga butang nga nakapasakit og nagpasakit kanato og nga iya tang panalanginan sa iyang grasya. Okay? Every time that we pray to Him. For without prayer and without connection with God, life becomes empty. Kung walay pag-ampo o kung wala tay koneksyon ngadto sa Dios, ang atong kinabuhi walay kapuslanan. Mga igsuon, dapat ang pag-ampo magsugod na sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Magsugod na sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. No? Lisod kaayo nga mag-encourage ta sa atong sa uban tao, pero kita mismo dili dayta ga-practice ani. No? Labi na kitang mga nag-alagad sa Ginoo, kitang mga clergy, dapat mo reflect sa atong kinabuhi ang usa ka kinabuhi nga mainampuon. Mao na nga ang uban kanato dali ra kaayo maigo sa mga maong pagsulay og mga kahuyangon nganuman kay huyang ang atong pag-ampo. Mag-ampo ta kanang routine na lang ba? Kana bang unsay naandan sa atong dila? No? Wala nay sincerity, dili na ta sincero sa atong mga pag-ampo. Nawala na ang atong gugma. Tinuod, makita ka nga nag-ampo, nagpiyong ka, nanguros ka, no? Nag-istorya ka. Pero ang Ginoo nga maogyoy nakakita sa atong kasing-kasing ug sa atong mga intensyon ug tinguha. Nakakita usab siya nga ang atong mga pag-ampo blanko na lang bisan pagdaghan atong giyaw-yaw. Nganuman kay wala nay sincerity. Okay? Wala nay connection, no? Kinahanglan nga ang atong prayer life ubanan pod nato ni sa pagpalig-on sa atong relasyon sa Ginoo. Kay kung wala tay relasyon or huyang ang atong relasyon sa Ginoo, walay kapuslanan ni ang atong prayer life. Sama ra ka nga nagsige kag og istorya, sige kag ingon sa imong asawa or bana nga I love you, pero sige ra kusog ra kami yung I love you pero dili nimo ipakita sa buhat. Ing ana ang kinabuhi sa Kristohanon nga sigig ampo pero walay relasyon or huyang ang relasyon niya sa Ginoo. Wala nay gahom na. Kay pinaagi sa pag-ampo ngadto sa Dios, makabaton kita og katagbawan, kalinaw og purpose, no? Maunang mga igsuon, kita labi na kita gyud. We should pray. Mag-ampo kita apan atong palawmon. Mag-ampo kita uban ang tinuoray nga kasing-kasing, dili ng blanco. Kay bisan pag tinag-as ka mo ampo, bisan pag nalukop ni mo tanan mga angay ampuon. Okay? Pero kung blanco na sa mata sa Ginoo, unsa may kapuslanan ana? Mas maayo pa nga mag-ampo og usara ka pila ra ka pulong pero sincero, no? Matod pa sa Santiago, no? 5:16, no? Ang pag-ampo sa matarong nga tao adunay gahom, kuno, gamhanan og epektibo. The prayer of the righteous is powerful and effective.
Righteous meaning insakto ta sa atong baruganan diha sa Ginoo, ni subay ta sa insakto nga pamaagi sa Ginoo. Mao nambot pasabot nga righteous og pinaagi ana ang atong mga pag-ampo gamhanan og epektibo. Mao na nga it's time for us ato ning usabon ang atong routine, no? Dili ta magampo nga dagang kita giyaw-yaw diha nga dagang giyaw-yaw dinha. Bahalag pila ra na imuyampo. Bahalag mubo ra na. Ang importante himua na nga tinuoray, no? Sincero, no? Dili ka na makapahilak sa imong tapad, no? Kung dili ka nang makapahilak sa Ginoo nga pag-ampo. Muhilak lang Ginoo kung unsa man. Kung ang imong mga pag-ampo makatandog sa iya. And how do we do that? Just pray sincerely. Tinuoray. Maura gid na. Ayo bisan pag simple ra nga mga pulong imong gamiton, no? Ang uban they think they can impress God, gamit-gamit sila ng mga pulong nga mga lawom kay sabton. Mga pulong nga kanang pipila ra na nasayod kung unsay kahulugan ana. That doesn't impress God. What impresses God most is a sincere man praying. Okay? A humble heart of a person praying to God. Okay? Do you remember the parable sa tax collector o sa katong kuan? Katong pari ba to? Katong sa templo? Katong nagampo ang pari nga Ginoo, salamat nga dili ko sama aning kolektor sa buhis, di ba? Nga ingani, wala gid ko nangawat, nagtithes gid ko. Pero ang kolektor sa buhis, 2 hours layo, wa gani kasulod sa templo. No? Iyang gi sa tawag kana, kanang iyang gi pundak sa iyang dugkan ang iyang mga kamot, no? Og di gani siya kahangad. Simple ra kay ang pagampo. Kaloy ako Ginoo nga usa ka makasasala. No? Simple. Tanawa ang pag-ampo atong nauna. Di ba? Tagas kayo, dagang kagipang yaw-yaw sa Ginoo. No? Pero blanco na itong tanan. Ngano man, arrogante man, hambugiro man. Pero ang pag-ampong ang gidawat sa Ginoo, very simple gid kayo. Ginoo, pasaylo ako, kay makasasala ko. Okay? I'm not saying ako taas imong pag-ampo dili dawaton sa Ginoo. Dawaton lagi na kung sincero na. Ang ato lang likayan mga igsoon nga mag-ampo ta sa Ginoo nga walay unod, walay dili tinuoray, dili mapainobsanon. Kay again, ingon sa Salmo 51, ang kasing-kasing nga mapaobsanon kuno dili kuno na talikdan sa Ginoo. A humble and contrite heart, O God, you will not spurn. Okay? Dili nimo balibaran, dili ni talikdan ang kasing-kasing nga mapaobsanon og mainulsulon. Maybe siguro natay mga pag-ampo sa atong kinabuhi wala gitubag sa Ginoo tungod nganuman kulang ta sa pagsusi nga ang gipangita dahil sa Ginoo dili man day kung unsa kataas ang akong pagampo kun dili ang kasing-kasing day nato day mo nang susihon nato ni atong kasing-kasing kung naapay mga babag diha i-release na, i-let go na aron nga matubag sa Ginoo. Let's ask God's grace nga ayuhon ta niya. Pagayon atong grasya sa Ginoo nga ayuhon na niya ang atong kasing-kasing. Mao na nga usahay makaingon na lang ta nga bungol ang Ginoo. Wa gid ang Ginoo. No, wa gid naminaw ang Ginoo, gibiyaan ko sa Ginoo. Dili narap ermi ang Ginoo. It's just that your heart is not in the right place. Mao na nga wala ta nahimong matarong nga tao because we are not right in our standing with God. Again, James 5:16, the prayer of the righteous is powerful and effective. Ang pag-ampo sa matarong nga tao gamhanan og epektibo. To be right with God, to be righteous is to be right with God, to be right in His ways, to be right in His commands.
and not you being right all the time. Dili ikaw ang insakto sa tanang panahon, kundi subay ka sa insakto nga pamaagi og balaod sa Ginoo. Amen. Please stand.